Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay naukol lamang sa ating nag-iisang Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad, ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon mga kapatid, alam natin na medyo marami pong nag-react sa aking ipinost tungkol po sa inilagay ko sa pamagat ngayon ng aking talakayin na hindi kabilang sa aral ng Islam at hindi sunnah na salubungin ang buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng pagligo, pagpapakain o ang pagsalawat sa propeta sallallahu alaihi wasallam. So ipapaliwanag ko po sa inyo mga kapatid ang ibig sabihin nito. Kasi po sa atin, special po sa mga kapatid natin na taga Mindanao, ay ako po nadaanan ko po yan na hindi po basta makakapag-ayuno kung hindi kami muna makaligo. Yung iba mayroon silang tinatawag na pagang, yung pagpapakain, pagkakanduli sa unang gabi ng Ramadan. So ipapaliwanag ko po ito sa inyo. Inshallah pakishare na lang po mga kapatid para po makarating ito sa mga kapatid natin na nagre-react tungkol po sa bagay na ito. So ipapaliwanag natin inshallah. Unang-una mga kapatid, bago ko po talakayin yan, wala po tayong sinabi na bawal maligo. Hindi po natin sinabi na bawal po maligo sa Ramadan. Hindi po yan ang tinutukoy natin na ipinagbawal natin ang pagligo sa pagpasok ng Ramadan. Hindi po yun ang punto natin. At hindi rin po ang punto natin ay ipinagbawal natin ang pagpapakain. Okay? So, araw-araw po tayong naliligo mga kapatid, hindi po yan problema. At actually mga kapatid, ang pagligo ay may mga iba't ibang hatol ito. May iba't ibang batas to. Yung iba kasi naghatol ng ganito ganyan. Ang pagligo mga kapatid, mayroong pagligo na mubah, yung araw-araw po nating ginagawa. Araw-araw nating ginagawa na pagligo, papasok tayo sa trabaho, maliligo kasi nagbago yung amoy mo, o kaya ay naligo ka kasi papasok ka sa school. Yan ay pagligo ng mga pinahihintulutan. At hindi natin masasabi na yun ay sunnah. So yung iba pagkaunawa, pag daw naligo, sunnah agad. Hindi po. Mubah po ang tawag sa ligo na yun. Wala po tayong gantimpala. Naligo tayo para magtrabaho. Pangalawa, mayroon pong ligo na sunnah. Ang ligo na sunnah ay kagaya po halimbawa sa pagligo natin sa araw ng Friday, yung pagligo natin sa araw ng Eidul Fitr, Eidul Adha, may gantimpala tayo sa pagligo na yon. Yun po ay sunnah. Pangatlo, may pagligo na wajib. Pagligo mula sa pagkatapos ng regla ng babae, pagligo mula sa kanyang pagkapanganak, pagligo mula sa pagkipagtalik. Yun po ay ang pagligo po doon ay obligado po yun. Gusto ko lang po linawin dito mga kapatid, yung iba kasi ang akala nila pag daw hindi nakaligo ay hindi tanggap ang pag-aayuno. So ito po muna po din yung mga kapatid. Ang pagligo po at ang pag-aayuno ay wala pong kaugnayan yan sa ating pag-aayuno. Kahit na hindi po tayo nakaligo, tanggap po ang fasting natin. Kahit hindi po tayo nakaligo, tanggap po ang ating pag-aayuno. So yan po munang tandaan ninyo. Inshallah, darating po ako sa pinaka-punto ko sa talakayin ito. Ay, gusto ko lang munang maunawaan ninyo na ang pagligo po ay wala pong kaugnayan sa Ramadan. Nasa sa inyo po kung maliligo kayo o hindi. Tanggap po ang fasting nyo. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa, yung babaeng may regla. Yung babaeng may regla, tapos na po yung regla niya. Ngayon, hindi siya nakaligo. Hindi siya nakaligo. So, before Fajr, dapat maligo na siya at makapagsala ng Fajr, di po ba? So ang tanong, kapag kayong babaeng katatapos lang ng kanyang regla, so alam natin ang may regla, obligadong maligo yan. Nakatulog siya after niyang kumain ng sahur, nakatulog, umaga na siya nakagising, hindi siya nakaligo. So tanggap bang fasting niya kasi hindi siya nakaligo? Tanggap po ang fasting. Inuulit ko, tanggap ang kanyang pag-aayuno kasi walang kaugnayan ang kanyang pagligo sa pag-aayuno. Pangalawa, yung nagtalik, nagipagtalik sa kanyang asawa sa gabi ng Ramadan. So, after nilang magsahur, hindi sila nakaligo. Hindi rin sila nakapagsala ng Fajr kasi nakatulog sila. Maaaring nanghina, hindi natin alam, di ba?
So umaga na sila nagising at hindi sila nakaligo mula sa kalagayan na sila ay junub o junub sila. So tanggap bang fasting nila? Siyempre tanggap. Tanggap po ang kanilang fasting. Wala pong kaugnayan ang pagligo sa fasting natin mga kapatid. Ha? Tanggap po ang ating pag-ayuno kahit hindi po kayo nakaligo. So yan po munang kunin ninyo. Ngayon, pupunta tayo sa pagligo kanina. Wala po akong sinabi na bawal pong maligo. Tandaan niyo po yan. Wala po akong sinabi na bawal maligo. Basta intindihin niyo po yung aking tatalakayin. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang pagsalubong. Ang pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Ito po ang pinag-uusapan at pinakapunto natin dito ay ang pagsalubong sa buwan ng Ramadan. At wala po akong sinabi na bawal pong maligo. So darating tayo kung bakit natin sinabing bawal lang magligo bilang pagsalubong sa Ramadan. Basta maghintay lang po kayo kasi gusto ko isa-isahin muna para mas maging malinaw po sa inyo. So mahirap po kasi na na yung nakasanayan natin kasi ganyan po kasi pagka nakasanayan madalas po mahirap po talagang ituwid. Pangalawa, yung pagpapakain. Yung pagpapakain mga kapatid, hindi po natin pinagbawal. Hindi po bawal magpakain. Take note, hindi po bawal magpakain kahit araw-araw pa po kayo magpakain. Araw-araw kayo magbigay ng sadaka, napakaganda. So bakit natin sinabi na bawal magpakain bilang pagsalubong sa Ramadan? So mamaya sasagutin natin yan inshallah. Pangatlo yung pagsalawat sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Napakagandang gawain ng pagsalawat sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sa tuwing babanggitin ng kanyang pangalan, sunna na tayo ay magsalawat sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero bakit bawal magsalawat sa pagpasok ng Ramadan? So ito po yung tatalakay natin mga kapatid. Okay. Alam natin yung Ramadan mga kapatid, ito isang uri ng pagsamba. Al-Ramadan ibadatun mustaqillah. Ang Ramadan ay hiwalay itong pagsamba. Okay, so may kabilang ito sa isa sa mga haligi ng Islam, yung Ramadan. Ngayon, may kaugalian kasi tayo mga kapatid sa bansa natin, special po sa mga taga Mindanao, po sa mga born Muslim. At po ay alam ko po kasi dumaan po ako dyan na kailangan mo nang maligo. Pagpasok ng Ramadan, may paniniwala po yung mga matatanda na kailangan nating maligo. At yung pagligo na yun mga kapatid, unang-una take note, hindi po bawal maligo Hindi po bawal maligo. Hindi po natin sinabi na bawal maligo. Ang bawal po dito mga kapatid, kapag tayo ay maniniwala. Kapag iuugnay natin yung pagligo na yan na kasama ng Ramadan. Okay, so unawain po ninyo na mabuti. Kapag kayong pagligo na yan ay iuugnay natin sa Ramadan, na hindi makukumplito ang aking Ramadan kapag hindi ako nakaligo. Maliban sa pagligong nakasanayan natin, kundi itong pagligo na ito ay may kaugnayan sa Ramadan. May kaugnayan sa pagpasok ng Ramadan. Kapag po ganyan po ang paniniwala mo kapatid, na maliligo ka at hindi makukumplito ang iyong pagligo dahil ito ang nakita mo sa mga ninuno mo. So ito pong nakakalungkot. Ito ang nakita mo sa mga ninuno mo na kapag pumasok na ang unang gabi ng Ramadan at bukas po ay Ramadan na, so liligo po tayo, kapag iuugnay mo ang ligo mo na yan sa pagpasok ng Ramadan at maniniwala ka na yan ay sunna, yan ay nakasanayan ng mga ninuno mo, yan ay paniniwala ng iyong mga ninuno, papasok dito ang tinatawag natin na bid'ah. Ito pong dahilan bakit ito magiging bid'ah. Magkaiba po yung isang naligo na araw-araw siyang naliligo. Iba po yung sinasabi natin dito. Yung araw-araw naliligo dahil gusto niyang maging malinis mula sa kanyang pagsasala, mula sa kanyang misis, o mula sa anumang kanyang gagawin, wala pong problema doon kapatid yung pagligo doon. Ang problema dito, kapag ikaw ay naligo, na ang intensyon mo ay naniniwala ka na dapat maligo bilang hindi papasok ang bid'ah. Kasi inugnay mo yung pagligo mo na sunna, sunna na para bang hindi makukumpleto yung Ramadan kapag kawala ito. So yun po ay bid'ah. So mamaya papaliwanag ko po sa inyo ano po ang tinutukoy natin na bid'ah. Kasi marami po kasi sa ating mga kapatid na naririnig nila ang salitang bid'ah pero hindi nila alam ang ibig sabihin ng bid'ah. Okay? Tinawag ko po itong bid'ah. Bid'ah po talaga ito mga kapatid. Bakit? Hindi po ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagligo bilang pagsalubong sa Ramadan. Pero kung maliligo ka para magpabango, para maganda ang parang masigla, hindi po natin ipinagbawal yan.
Ang bawal po, yung layunin mo, yung tradisyon, yung nakasanayan mo. Ituwid mo yan, kapatid. Yung pagligo na yan, na para bang hindi makumpleto ang Ramadan mo, kung wala yung pagligo, tanggalin mo sa puso mo yan. Yan po ang itutuwid natin, yung paniniwala na yan. Dapat po matanggal sa puso natin, na para bang hindi kumpleto ang Ramadan kapag wala yung pagligo na yan. Paggamit ng kalamansi, maggamit ng niyog, ng lubi, na para bang naniniwala tayo na ito ang mga ginawa ng mga ninuno natin. Nakakalungkot, mga kapatid. Bakit po basihan natin ang ninuno? Hindi po natin basihan, hindi po dalil, hindi po katibayan ang mga ninuno. Talagang ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi na sa Quran, tatanungin mo sila, bakit ninyo ginagawa yan? Anong isasagot ng mga tao? Nakakalungkot. Ang daming mga ulama ngayon, ang daming mga ustads, anong isasagot ng mga tao sa atin? Kapag tinuwid natin sila sa paniniwalang ito, ito ang isasagot nila. Sinabi mismo ng Allah sa Quran, Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Anong isasagot ng mga tao sa atin? Bakit namin kayo susundin kayo, mga ulama? Bago lang kayo nakatapos. Mga bata pa lang kayo. Bata pa lang ang edad nyo. Bakit namin kayo susundin? Kami matatagal na kami dito sa paniniwalang ito. Bakit namin kayo susundin? Ito ang isasagot ng mga tao sa atin. Hindi namin kayo susundin kasi ito ang nakita namin sa mga ninuno namin. Yan ang isasagot nila sa atin. Tama bang gawing dalil yun? Tama bang sabihin mo, kapatid, na ito ang nakita mo sa ninuno mo? Mali po yan, kapatid. Hindi po yan dapat ang sasabihin natin. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, Muhammad, kung talagang mahal niyo ang Allah, sundin ninyo ako, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sundin ninyo ako, sabi ng propeta, hindi ang ninuno. Paano natin susundin ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Nandiyan ang Quran, nandiyan ang hadith. Nandiyan ang Quran, nandiyan ang hadith. So yan po muna, yung pagligo So depende po sa intensyon. So alam natin kasi, mga kapatid, yung pagligo ay para bang napakalaking bagay ito sa atin sa pagpasok ng Ramadan, kaya baguhin po natin yan. Pangalawa, yung pagpapakain. Yung pagpapakain, mga kapatid, hindi po natin pinagbawal yan. Wala po akong sinabi na bawal magpakain. Hindi ko po sinabi. Unawain niyo po na mabuti ang aking talakayin. Magpapakain ka. Bilang paniniwala mo na ito ay ginawa ng mga ninuno mo. Sasalubungin mo ang Ramadan para bang malaking araw ito sa'yo. Gagawin mong napakalaking araw ang pagpasok ng Ramadan. Totoo po. Mga kapatid natin, ginagawa talaga malaking araw at malaking buwan po talagang Ramadan, mga kapatid. Totoo po yan, magkakasundo po tayo na ang Ramadan ay napakalaking araw. Pero ang tanong, dahil ito ba ay malaking araw, kailangan ko bang magpakain? Yun ang tanong. Kung magpapakain ka bilang pagdakila sa pagpasok ng malaking araw na ito, bid'a po yan. Hindi po kayo gagantimpalaan. Magkakasala pa po kayo. Pag yun ang paniniwala mo, magpapakain ka bilang pagdakila sa pagpasok ng Ramadan, bilang pagsalubong sa Ramadan, halika kayo, kain kayo dito, nagluto ako ng sindol, nagluto ako ng bulipid, nagluto ako ng puto bongbong, anumang pagkain dyan, halika kayo, bakit ka magpapakain? Ay dinadakila natin ang pagpasok ng Ramadan. Napakalaking bisita ang dumating sa atin, kaya dapat magpakain. Pagka ganun ang paniniwala mo, kapatid, kahit maganda pa ang intensyon mo, oo, maganda ang intensyon mo, gusto mong magpakain, ang problema, yan ay taliwas sa aral ng Islam. Yun po ay bid'ah. Yun po ay bid'ah. So ano yung bid'ah, mga kapatid? Ang bid'ah, ayon sa definition na ibinigay ni Sheikh Shatibi, rahimahullah, sabi niya, ibadatun an tariqatin fi ad-din mukhtara tudahi syar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalagha fi at-ta'abbud ila Allah Ta'ala. O sa ibang mga definition ay إحداث عبادة قولية أو فعلية أو عقيدة لم يشرعها تعالى أو pwede pa nating sabihin هو التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. So yan po, ano pong ibig sabihin ng bid'ah? Kasi may mga nagtatanong po sa akin, Ustad, asan ang dalil mo? Asan ang dalil mo? Lagi akong tinatanong, Ustad, asan ang dalil mo? So, medyo mahirap isa-isahin yung pagsagot sa mga tanong ng mga kapatid natin. Ustad, nasaan ang dalil mo sa Quran? Nasaan ang dalil mo sa hadith na bawal pong maligo bilang pagsalubong sa Ramadan? Bawal pong magpakain bilang pagsalubong sa Ramadan? Actually, mga kapatid, pag sinabi nating bid'a, take note, pag sinabi nating bid'a, hindi ko kailangan ng dalil. Ay hindi kailangan ng dalil para ibigay ko sa inyo. Wala nga ang dalil eh.
Kaya nga bid'a po kasi hindi po ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi ginawa ng mga sahaba. Hindi nila ginawa yun. Yung kailangan maligo pagpasok ng Ramadan, kailangan maligo, kailangan magpakain pagpasok ng Ramadan. Nakasanayan natin, nakita natin sa mga ninuno natin na ginagawa nila yan, kaya nakikisabay tayo, sinusunod natin yon. Ang kailangan natin, ikaw na nagpapakain. Ikaw na naliligo bilang paniniwala na hindi makumpleto ang Ramadan mo kung wala yan. Ikaw ang dapat magbigay ng dalil. Kaya nga tinawag natin na bid'a kasi walang dalil. Hindi kailangan magpakain, hindi mo kailangan mag-celebrate dahil pumasok ang Ramadan. Hindi mo kailangan dakilain at maliligo ka bilang pagpasok ng Ramadan. Pwede ka namang maligo, kapatid, hindi natin pinagbawal yan. Maligo ka nung oras mo gusto maligo, maligo ka. Pero wag mong itanim sa puso mo na yung pagligo na yan ay pangumpleto sa Ramadan mo. Wag mong itanim sa puso mo na yung pagpapakain mo na yan ay kasama ng Ramadan. Mali po yun. Wala pong kaugnayan sa Ramadan yan. Kahit hindi pa kayo nakaligo, kapatid, uulit ko, tanggap po ang fasting nyo. Okay? Ito ang tanong. Minsan, sabi nila, wala kaming layunin. Maganda ang layunin namin. Kaya kami naliligo kasi magandang layunin namin. Kaya kami nagpapakain, nagsiselebrate kami para sa pagpasok ng Ramadan kasi magandang layunin namin. Bibigyan ko kayo ng dalil. Bibigyan ko kayo ng dalil na kahit na maganda ang intention mo, kapag ka hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito po ay kasalanan. Tingnan nyo, bigyan ko ng sample. Si Sa'id bin al-Musayyab, isa sa mga tabi'in, si Sa'id bin al-Musayyab o Musayyib, may nakita siyang isang lalaki. May nakita siyang isang lalaki na nagsusunna ng sala. Ang sala ng after Fajr. Pwede o hindi, siyempre may pananaw ng mga ulama. So actually, sunnah. Sunnah ang pagsasala. Siyempre kung papalitan mo yung hindi mo napagsalan before Fajr. So nagsala siya ng sunnah after ng Fajr. Pero take note, walang sunnah after Fajr. Walang sunnah after Fajr. Pero magandang layunin niya. Gusto niyang padamihin ang sunnah niya. So nagsala siya ng maraming sunnah after ng Fajr. Nakuha niyo mga kapatid. Maganda ang intensyon ng tao. Gusto niyang mapadami ang kanyang sala after Fajr. Pero wala pong sunnah after Fajr kasi isa po yan sa mga binanggit ng propeta na bawal po magsala after Fajr. So sabi ni Sa'id bin al-Musayyab, pinagbawalan niya yung lalaki. Alam niyo sinabi niya? Sabi niya, itigil mo yan. Itigil mo yang pagsasala mo ng maraming bisis. So anong sagot ng lalaki? Tingnan niyo sagot. Ya Aba Muhammad. Ito ang sabi niya. Ya Aba Muhammad, yu'adhibuni Allahu ala salati aw ala salah. So tingnan niyo Tingnan niyo yung sabi ng lalaki na nagsasagawa ng sala. Ya Aba Muhammad, o ama ni Muhammad. Ang tinutukoy niya dito si Sa'id bin al-Musayyab. Sabi niya, Aba Muhammad, parurusahan ba ako ng Allah dahil sa sala ko? Ang ganda ng layunin ko, ya Aba Muhammad. Nagsasala ako, parurusahan ako ng Allah dahil sa sala ko na to? Parang yung tanong lang ng ating mga kapatid, parurusahan ba ako ng Allah dahil nagpapakain ako? Parurusahan ba ako ng Allah dahil naliligo ako? Take note, magandang layunin mo. Pero maganda rin ang layunin ng lalaking to Sabi niya, Sa'id bin al-Musayyab, sabi niya, hindi ka parurusahan ng Allah sa sala mo. Walakin yu'adhibuka ala khilafi sunnah. Pero diyan kanya parurusahan kasi gumagawa ka ng isang pagsamba na taliwas sa sunnah na ginawa ng propeta. Hindi kanya parurusahan sa sala mo. Pero diyan kanya parurusahan sa ginagawa mong taliwas sa ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun ang ibig sabihin natin dito. Doon ka parurusahan sa ginagawa mo na hindi alinsunod sa ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. O bigyan pa natin ng halimbawa. Yung mga taong nagsasabi na maganda naman ang layunin ko, nagpapakain naman ako, naliligo naman ako para maging malinis ako at ito ay nakita ko sa mga ninuno ko. Anong masama doon? Masama bang maglinis bilang pagsalubong sa Ramadan? Masama bang magpakain bilang pagsalubong sa Ramadan? Maganda ang layunin mo. Binanggit ko yung isang dalil kanina. Pangalawa, isa sa mga sahaba, si Ibn Mas'ud, isa sa mga asar na banggit sa Sunan Ad-Darimi, na si Ibn Mas'ud, may isang grupo ng mga kalalakihan sa loob ng masjid. Naghihintay sila ng sala. Okay? So habang hinihintay nila yung sala, at itong hadis na ito ay sahahahu Sheikh Albani. Itong hadis na ito ay sahih. Itong asar na ito ay sahih. May grupo ng mga lalaki sa loob ng masjid. Grupo,
kumbaga helakan. Kumbaga isang grupo-grupo sila yung mga lalaki sa loob ng masjid. Habang hinihintay nila yung sala, nakita sila ni Abu Musa al-Ash'ari, may isa sa kanilang, bawat isang grupo, may isang lalaki na may hawak siyang bato. At sinasabi niya, anong sinasabi niya sa kanila? Sabi niya, kabbiru mi'a. Sabi niya, magtakbir kayo na mi'a. Di ba maganda yung mga kapatid, magtakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halilu mi'a. Diba, masama bang magsabi ng La ilaha illallah? La ilaha illallah. Masama ba yun? Hindi masama. Hamidu mi'a. Magtahmid kayo na mi'a. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masama ba yun? Hindi masama kapatid. Pero anong ginawa nila? Grupo yung pag so may isang lalaki nagbibilang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sabay-sabay sila magganon. Subhanallah, subhanallah. Ang ganda ng kanilang layunin mga kapatid sa loob ng masjid. Habang hinihintay nila yung sala, gumagawa sila ng magandang gawain. Ano yun? Pagtatasbih, pag-alala, pag-dhikr. Maganda pong gawain ng kapatid. Pero lahat ba ng magandang layunin at magandang gawain dapat gawin? Ito po, malalaman natin. Nakita siya na Abu Musa al-Ash'ari. Sabi ni Abu Musa al-Ash'ari kay Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, nakita ko kanina, sabi niya, ang isang bagay na nabigla ako. Sabi niya, tinihintay kita, sabi niya, na ikaw ang dapat na magsabi sa kanila. Sabi niya, bakit hindi mo sila pinagbawalan? Sabi niya, ikaw ang hinihintay ko. So pinuntahan niya yung mga tao. Ganoon ang ginagawa nila, grupo-grupo, sabay-sabay magsabi ng subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sabay-sabay silang naggaganon. Pinuntahan sila ni Ibn Mas'ud. Sabi ni Ibn Mas'ud, ma hadha alladhi arakum tasna'un? Ano ba yung bagay na nakikita ko sa inyo? Na nagtatasbih kayo, subhanallah. Ang ganda ng kanilang layunin. Sabi niya, qalu ya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, hasa na'udduhu, na'uddu bihi at-takbir wat-tahlil wat-tasbih. Ya Aba Abdurrahman, ang ganda ng ginagawa namin. Ito ay kumbaga sumasamba kami sa Allah. Nagtatakbir kami. Mayroon kaming batong binibilang para sabay-sabay kaming matapos ng subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ang ganda ng kanilang layunin. So sabi nung Abu Abdurrahman ibn Mas'ud, faqala fa'uddu sayyi'atikum. Kung ganun, bilangin niyo ang kasalanan niyo. Hindi mabuti pala yung ginagawa nila. Hindi kabutihan ang binibilang nilang mabuti, kundi kasalanan. Anong sagot nila kay Abu Abdurrahman, kay Ibn Mas'ud? Ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa bi khair. Tingnan yung sinabi niya. Ya Abu Abdurrahman, wala kaming layunin, mabuti ang gusto namin dito. Wala kaming layunin na masama. Hindi kami naglalayo ng masama, kaya kami nagtatakbir ng sabay-sabay. Ang ganda po ng layunin namin, ya Abu Abdurrahman. Anong sabi ni Abu Abdurrahman? Wa kam min muridin lil khairi lan yusibaha. O lan yusibahu. Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Sabi ni Abu Abdurrahman ibn Mas'ud, hindi lang iilan sa mga tao ang naglalayo ng magandang intensyon sa kanyang ginagawa, pero nagkakasala naman. Nakuha niyo mga kapatid, hindi lahat ng naglalayo ng magandang layunin at magandang gawain, kahit maganda pa ang kanyang intensyon, kung ito ay labag at taliwas sa aral ng Islam, magkakasala ka pa rin. Oo, magandang intensyon mo, pero labag sa batas ng Islam, taliwas sa aral ng Islam, kaya bakit mo gagawin yan? Maganda ang layunin mo, pero parurusahan ka pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, dito pang panghuli, kung gusto mo talagang sundin ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ito makukumpleto maliban sa 5. Ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yani la tatahaqqaq al-mutaba'a fil Islam o mutaba'atu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi, hindi makukumpleto ang ating pagsunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam maliban sa 5. Maliban sa 5 ang dahilan para masunod natin ng kumpleto at ganap ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano yung una? Sababuhu. Kailangan yung dahilan ay alinsunod sa dahilan na ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, darating tayo para maintindihan nyo na mabuti. Every time na papasok ako sa bahay, magsasagawa ako ng sala. Sa tuwing papasok ako sa bahay, magsasagawa ako ng sala. Maganda bang layunin ko? Oo. Pero every time na papasok ako sa bahay, magsala ako? Yun ay bid'ah. Maganda ang layunin ko, pero sa tuwing papasok ako ng bahay, magsasagawa ako ng sala? Hindi pwede. Kahit na nagsasala ako at magandang layunin ko, damihan ko ang aking sala, pero ginawa ko yung bahay ko na sa tuwing papasok ako doon, magsasagawa ako ng sala, magiging bid'a yun. Bakit? Ginawa ko yung dahilan ng pagpasok ko sa bahay na dahilan para magsagawa ng sala, hindi yung ginawa ng propeta eh.
So, anong halimbawa? Yung pagpasok ng Ramadan. Sa tuwing papasok ang Ramadan, maliligo ako? Sa tuwing papasok ang Ramadan, maliligo ako? Sa tuwing papasok ang buwan ng Ramadan, magpapakain ako? So, magiging bid'a yun. So, yan po ang halimbawa, sabab. Yung dahilan. Pangalawa, jinso. Anong ibig sabihin ng jins? Kauri. Sa Eidul Adha, nagkakatay tayo. Sa Eidul Adha, nagkakatay tayo ng tupa. Ngayon, may isang tao na gusto niya rin magkatay. Anong ginawa niya? Nagkatay siya ng manok. O nagkatay siya ng kabayo. Sabi niya, gusto kong sundin ang ginawa ng propeta nagkatay. Tanggap ba yung pagkatay niya? Hindi tanggap. Bakit? Kasi yung kinatay mo, hindi yan yung mga pagkatay na ginawa ng propeta. Oo, nagkatay ka ng hayop. Pero yan ba yung hayop na kinatay ng propeta? Ganyan ba yung uri ng hayop na kinatay niya? Yan ba yung mga hayop na pinahintulutan ng propeta ang katay? Hindi tanggap. Bakit hindi tanggap? Kasi nagkatay ka nga. Magandang layunin mo para makagawa ka ng sunna, para makasunod ka sa Eidul Adha. Pero ang kinatay mo kasi, hindi yan ang kinatay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dapat yung kakatayin mo, yung pareho ng kinatay niya. Kahit maganda pang layunin mo, hindi pa rin yung tanggap. Pangatlo, kadaruhu. Yung bilang. Kinakailangan alinsunod yung bilang sa ginawa ng propeta sa sala. Halimbawa sa sala. Magsasala ako ng 4 na rakaan ng duhur. Idadagdagan mo ng isa. Pag ginawa mong 5 yan, bid'a yan. Bakit? Dinagdagan mo yung ginawa ng propeta eh. Kasi ang original ng ating ibada, al-aslu fil ibada, tawqifiyya. Ang pagsamba natin mga kapatid, hindi mo pwedeng gawin hanggat walang dalil. Tayo po ang naghahanap ng dalil. Bakit ka naliligo sa pagpasok ng Ramadan bilang pagdakila sa Ramadan? Bakit ka nagpapakain kapatid? Bilang pagdakila sa Ramadan, bakit ka nagpapakain? Bigyan mo ako ng dalil kapatid. Bigyan mo ako ng dalil. Meron kang bang dalil sa Quran? Meron kang bang dalil sa Sunnah? Meron kang bang dalil na ginawa yan ng propeta? Meron kang bang dalil na ginawa ng sahaba? Ako po maghahanap ng dalil. Kasi pag tanungin mo ako, anong pananaw ko dyan? Yan ay bid'a. Tatanungin mo ako ng dalil, wala akong dalil kasi nga hindi nga ginawa ng propeta eh. Hindi kita mabibigyan ng dalil kasi hindi niya ginawa yan eh. Pag hindi niya ginawa, walang dalil. Pag ginawa mo yan at dadakilahin mo yung pagpasok ng Ramadan sa pagligo, sa pagpapakain, kailangan ng dalil. Bigyan mo ko ng dalil. Pero kung maliligo kang normal, maliligo ka dahil gusto mo magpabango, magpapakain ka dahil sanay ka na talaga magpakain kahit anong araw, hindi naman yun bilang pagdakila sa Ramadan, hindi natin sinabing bawal yun. Iba po yun. Pag magpapakain po kayo kapatid, sa pagpasok ng Ramadan, hindi dahil para pumasok ng Ramadan, nagpapakain ka, ibang usapan po yan. Lalo na kung sanay na po kayo magpakain, araw-araw po kayo nagpapakain, hindi po yan bawal. Lalo na kung araw-araw naman kayo naliligo, hindi po yan bawal. Inuulit ko, hindi po yun bawal. Wala po tayong sinabing bawal maligo. Wala po tayong sinabing bawal magpakain. Ang bawal lang po, pag gagawin nyo pong sunna yan, na para bang hindi kumpleto ang Ramadan nyo pag wala yan. So, pang-4, kayfiya. Yung kayfiya mga kapatid, yung pamamaraan, dapat alinsunod kung paano ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung pagsala. Halimbawa, nagsala siya, inuna niya yung sujud bago ang ruko. Ay, hindi tanggap yun. Bakit? Yung pamamaraan ng kanyang sala, hindi alinsunod sa pamamaraan na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsala kayo, sabi ng propeta, paano ako nagsala? Huwag kang mag-imbento ng pagsasala. Pang-4 o pang-5 kasi anim ang dapat na makumpleto para makumpleto natin ang pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Pang-6 o pang-5, zamanuhu, kinakailangan alinsunod sa panahon na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman pwede mag-ayuno ka, hindi pa araw ng pag-ayuno. Bakit ka mag-ayuno? Hindi pa araw ng pag-ayuno. So hindi tanggap 'yon. Panghuli, makanuhu, kinakailangan yung lugar ng pagsasagawaan ng pagsamba ay ginawa ng propeta. Halimbawa, may mga tanong sa atin. Pwede bang magsagawa ng Jumaa sa bahay? Kasi wala na pong masjid, sarado na po yung masjid. Pwede bang mag-Jumaa sa bahay? Ang bahay ay hindi po ginawa ng propetang magsagawa ng Jumaa sa bahay. Kaya bid'a. Bid'a po na isagawa ang Jumaa sa loob ng ating mga bahay. Ang sala lang po natin sa ating mga bahay ay mga Zuhur, Asar, Maghrib. Huwag po kayo magsala ng Jumaa sa inyong bahay. Magandang layunin mo. Bakit? Ayaw mong maiwanan yung Jumaa. Kasi nakasanayan mo na yan. Pero ang problema, sa bahay na tayo magsasala. Magandang layunin mo. Dahil sa magandang layunin mo, tanggap ba yung sala mo? May gantimpala ka? Wala kang gantimpala. Kasalanan pang makukuha mo. Bakit? Nagsala ka ng Jumaa, hindi naman ginawa ng propeta. Kahit maganda pang layunin mo. So inshallah mga kapatid, naging malino po sa inyo. Kaya inuulit ko. At panghuli dito, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Mag-ingat sila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa silang mga sumasalungat sa aral ng propeta.
mag-ingat sila na silang sumasalungat sa aral ng propeta. Natatamaan sila ng fitna, tatamaan sila ng pagsubok, kakulangan ng pagkain, tatamaan sila ng anumang mga kalamidad dahil sa pagsalungat nila sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Aw yusibahum adabun alim, o kaya ay mapapasa kanila ang matinding parusa at masakit na parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inuulit ko, hindi ko po pinagbawal ang pagligo, hindi ko po pinagbawal ang pagpapakain. Hindi ko po pinagbawal yan. Wala pong problemang maligo, wala pong problemang magpakain. Unawain nyo lang po, pagka dinakila mo yung pagpasok ng Ramadan, sa pamagitan na dapat maligo, dapat magpakain, dahil pumasok ang Ramadan, napakalaking buwan, doon po papasok ang bawal. Kaya po, hindi po sunna. Inuulit ko po, hindi po sunna. Pag sinabing sunna, naghahangad ka ng gantimpala para bang hindi kumpleto ang Ramadan mo kapag wala yun. So yun po ang pinakapunto ko. So inshallah mga kapatid, naging malinaw po ito. Pakishare na lang po sa ibang mga kapatid natin na hindi po nakaunawa, nakipagdebate po sa akin. So wala pong problema makipagdebate, basta may parating ko lang po ang katotohanan. Ganun pa man, ay hindi po natin sila mapipilit. Kung ayaw nilang sumunod, ayaw nilang makinig sa ating payo, wala po tayong magawa. Ganun po talaga ang Islam. Wa ma alayka illa al-balagul mubin. Ang obligado lang sa atin ay magparating. So hanggang dito na lamang. So mayroon man ako hindi nasabing hindi maganda, yun ay galing sa aking sarili at mula sa syaitan. At kung lahat ng nasabi kong mabuti ay galing po yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang, paumanhin po sa lahat ng hindi masyado nakaintindi. So ito po ay dinitali ko lamang para maging malinaw po sa ating lahat. So pakishare na lang po sa ibang mga ninuno natin, yung mga kapatid natin dyan, para po maunawaan po nila yung pinakapunto dito sa tinatalakay natin. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.